Sa gitna nga isang mamahaling restaurant sa Makati, bago pa bumaba ang tinidor nga pinakamayamang negosyante sa lungsod, isang payat nga batang palaboy ang sumigaw, halos punit ang boses sa kaba. Huwag niyo pong kainin yan. At sa isang iglap, tumigil ang lahat. Ang mga kubyertos, ang halakhakan, ang tugtog sa loob ng Casa Aurelia. Parang pinatay ang isang di nakikitang kamay. Lahat ng mata, sabay-sabay na palingon sa isang marungis nga batang babae nga basang-basa nga pawis sa may salaming pinto. Siya si Lyra, mga 9 na taong gulang, nga katali ang magulong buhok sa likod gamit lang isang punit nga tali. Nga kasuot ng malaking t-shirt nga parang galing pa sang kung anong donasyon at pantalong may butas sa tuhod. Sa labas nga malamig na aircon ng restaurant, ramdam niya ang tindi ng init ng araw sa Maynila. Amoy usok, alikabok at aspalto sa Ayala Avenue. Ang mga busina ng kotse at ang yabag ng mga nagmamadaling taong nakabarong at high heels, parang ingay na matagal na niyang kasabay mabuhay. Kanina lang, nakaupo siya sa ilalim ng overpass, yakap ang lumang sako na puno ng bote at lata. Konti na lang, makakabili na ako ng tinapay, bulong niya sa sarili habang binibilang sa isip ang halaga ng mga bote. Sanay na si Lyra sa gutom. Sanay sa tingin ng mga taong umiwas kapag dumadaan siya. Kaninang umaga pa siya naglalakad, umaasang may mahuhulog na barya o may mabibigay na tira-tira. "Kuya, piso lang po." Mahina niya nga sabi sa isang lalaking nakaputing long sleeves nga palabas ng coffee shop. Hindi man lang siya tiningnan. Sanay na siya doon, ngunit sa tuwing nga may dumaraan nga may hawak na paper bag ng fast food, ramdam niya ulit ang sakit sa sikmura. Maya-maya napansin niya ang isang itim na sasakyang dumating sa tapat ng Casa Aurelia, isang mamahaling restaurant nga dati niya lang tinititigan mula sa labas. May bumabang lalaki, matanda, naka-dark blue na suit, may puting buhok na maayos ang gupit, may suot nga mamahaling relo at kasunod ang 4 nga bodyguard nga nakaitim. May ayabang tingnan ang ibang nga mga bisita pero ang lalaki tahimik lang, seryoso. Yan si Don Marcelo Alvarado, bulong ang isang guard sa kasama nito. Haring food industry yan. Hindi alam ni Lyra kung ano ibig sabihin ng food industry, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Kung sino man ang may-ari ng restaurant na to, siguradong hindi nagugutom. Habang hinihintay niya ang basurero sa likod ng gusali, ngapadpad siya sa may likurang pinto ng Casa Aurelia. May delivery nga gulay, kahon ng karne, at mga supot ng basura. Amoy mantika, amoy sabaw, amoy panis nga kanin, pero sa ilong nga ni Lyra, amoy pag-asa pa rin iyon. Tahimik siyang sumilip sa isang bukas na pinto papuntang kitchen. Sa loob, magulo pero organisado. May mga chef na nakaputi, may mga kalderong kumukulo, may nag-iihaw ng steak, may nag-aayos ng plato. Titingin sana siya sa basurahan sa gilid nang biglang may nakita siyang kakaiba. Isang lalaking naka-apron, hindi gaya ng iba na abala sa pagluluto. Nakatayo ito sa tabi ng isang espesyal na plato na nakaangat sa isang silver tray. Malinis ang itsura niya ngunit ang kilos, balisa. Kinuha nito ang isang maliit na sachet na kulay puti mula sa bulsa. Mabilis na tumingin sa paligid, akala niya walang nakakakita. Pero nandoon si Lyra, nakadikit sa pader, halos pigil ang hininga. Dahan-dahan, binuksan ng lalaki ang sachet at ibinuhos ang parang pulbos sa ibabaw ng sauce ng pagkain. Napakunot noo si Lyra. Sa una, akala niya asin, pero nang bumukang kaunti ang pinto at pumasok ang hangin, may naamoy siyang kakaiba. Hindi iyon amoy asin, hindi paminta, amoy chemical. Parang gamot na nabasa ng tubig, parang masangsang na hindi niya maipaliwanag. Kumabog ang dibdib niya.
Ang lalaking iyon agad nga tinakpan ang plato gamit ang takip ng tray at mabilis nga lumayo, parang wala nga nangyari. Maya-maya, dumating ang isang waiter. Maayos ang suot nga puting polo at itim na vest. Kinuha ang tray ng walang tanong-tanong, ngumiti lang sa chef at lumabas nga papunta sa dining area. Para kay Don Marcelo niyan, narinig ni Lyra na sabi ng isa sa mga staff, para kay yung matandang nakasuit nga bumaba kanina. Para sa pinakamayaman sa loob. Para sa lalaking tingin ng lahat ay untouchable. Hindi alam ni Lyra kung ano ang eksaktong nangyayari, pero isang bagay lang ang naiintindihan niya. May nilagay na hindi tama sa pagkain ng matandang iyon. Naalala niya bigla ang boses ng nanay niya noong nabuhay pa ito noong may barong-barong pa sila sa gilid ng estero. Lyra, kahit gaano kakagutom, huwag kang papayag na may mamatay sa harap mo kung kaya mo nga pigilan. Sabi nga nanay niya noon habang pinaghahati ang isang pirasong tinapay para sa kanilang dalawa. Baka isang araw iyon din ang magliligtas sa'yo. Ilang beses nga niyang narinig yun sa isip niya kapag may nakikitang inaalipusta sa kalsada. Pero ngayon lang niya naramdaman nga kailangan niyang kumilos talaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang saku niya, tumakbo palabas ng likod, paikot sa harap ng restaurant, halos mabundol pa siya ng isang kotse. Hoy bata, tumingin ka sang dinaraanan mo. Sigaw nga driver. Hindi siyang tumigil. Sa loob naman nga Casa Aurelia, tahimik na nakaupo si Don Marcelo sa gitna ng malaking mesa na puno ng mga negosyante, politiko at mga kilalang personalidad. May mga alahas, mamahaling relo at relo sa mesa, may bote nga imported wine at naghahalakhakan sila sa kwento tungkol sa bagong project ng kumpanya. Pero ang mga mata nga ilan, palihim na nakatingin sa kanya, ang bilyonaryong may hawak sa halos kalahating restaurant chain sa bansa. Congratulations, Don Marcelo, sabi ng isang lalaki sa kanan niya. Kung ako sa'yo, magre-retire na ako. Sobra na yaman mo. Ngumiti lang si Don Marcelo, mahina, parang pagod. Hindi pa sagot niya. Marami pa akong kailangang ayusin bago ko iwan to. Dumating ang waiter, maayos ang postura, dala ang tray na may silver na takip. Sir, your special salad, magalang nitong sabi. Dahan-dahang inalis ang takip at lumitaw ang napakagandang plato. Fresh greens, imported cheese, special dressing ang na parang pang-commercial. Kinuha ni Don Marcelo ang tinidor. Tumingin sandali sa pagkain, malamig ang mga mata. Sa labas, nakadikit sa salamin si Lyra. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya, parang sasabog. Nakita niya ang pag-angat ng tinidor. Alam niyang ilang segundo na lang, maaaring tapos na ang lahat. Hindi siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto, halos sumabay ang tunog ng bell sa malakas niyang sigaw. Huwag niyo pong kainin iyan. Napatigil ang lahat. Ang pianist tumigil sa pagtugtog. Ang mga bisita sa ibang mesa lumingon. Ang waiter na may hawak ng wine, muntik pang mabitawan ang bote. Ang bodyguard ni Don Marcelo agad na lumapit sa kanya, hawak sa baraso, handang itulak palabas. Hoy bata, singhal ng isang guard. Bawal dito ang palaboy. Lumabas ka. Pero kumakawala si Lyra, nanginginig ang tuhod pero matigas ang boses. Sir, huwag niyo pong kainin yan. May nilagay po sila dyan. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong restaurant. May ilan nga natawa. Drama to sabi ng isang babaeng nakagintong hikaw. Baka gutom lang yan, may iba namang nairita. Manager, paalis nga atong bata, ang gulo. Pero si Don Marcelo, hindi pa rin kumikilos. Hawak niya ang tinidor, nakabitin sa ere, nakatingin diretso sa mga mata ng bata. Mata na sanay sa gutom, puwa sa takot, sa paglabas-pasok sa basura. Pero ngayong gabi,
puno ng kakaibang tapang. Bata, malamig, pero malinaw ang boses ni Don Marcelo. Anong sinasabi mo? Humigop ng hangin si Lyra, pilit pinapakalma ang boses. Sir, nakita ko po sa likod, yung isa pong lalaki sa kitchen, may nilagay siyang puting pulbos sa pagkain nyo. Hindi po yun asin, amoy chemical po. Tapos tinakpan niya agad tapos sinabi nila para po sa inyo, yan. Tahimik, walang kumibo. Tanging mahinang ugong ng aircon at tibok nga puso ni Lyra ang naririnig niya. Nag-iimbento tong batang to, sir, sabing isang supervisor nga agad lumapit. Gutom lang yan. Baka gusto lang kumain. Itinaas ni Don Marcelo ang kamay niya, senyales na tumahimik ang lahat. Tumayo siya, dahan-dahang ibinaba ang tinidor sa plato. Jorge, tawag niya sa isa sa mga bodyguard, dalhin mo sa lab ang salad nga ingato. Patest mo na ngayon din, huwag kang magtiwala kahit kanino. Ikaw mismo ang tumingin. Tumango ang bodyguard, kinuha ang plato ng maingat at mabilis na lumabas. Sir, hindi na kailangan na yan. Sabat ng manager, pilit na nakangiti. Nga kakasira po sa imahe nga restaurant. Masisira ang imahe ko kapag nakita akong patay sa mesa ninyo. Putol ni Don Marcelo. Malamig ang tono. Upo. Wala nga naglakas loob na kumontra. Si Lyra naman, hawak pa rin ng isang guard ang braso, pero hindi na siya kasing higpit. Anong pangalan mo? Tanong ni Don Marcelo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Lyra po. Nanginginig niyang sagot. Lyra, bakit mo ako pinigilan? Lumuwa ang luha sa mata ng bata, pero pinunasan niya agad gamit ang maruming kamay. Kasi po, nakita ko talaga. At sabi po ng nanay ko dati, kahit palaboy ka, huwag mong hahayaang may mamatay sa harap mo kung kaya mo naman pigilan. May kung anong nga kumirot sa dibdib ni Don Marcelo sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may lumang tinig ng isang nga babae sa isip niya na matagal na niyang nilibing sa nakaraan. Lumipas ang ilang minuto na parang oras para kay Lyra. Pinagpapawisan nga siya, nanginginig sa kaba habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. Baka baka kalaban sa negosyo ang may pakana. Baka naman scam lang para kaawaan yung bata. Hanggang sa bumukas muli ang pinto. Pumasok si Jorge, ang bodyguard, hawak ang isang puting sobre. Seryoso ang mukha, lumapit siya kay Don Marcelo at bumulong, pero sapat na ang kaba sa kilos niya para magtaas ng balahibo ng lahat. Sabihin mo ng malakas, utos ni Don Marcelo. Humugot ng malalim na hininga si Jorge. Sir, may halo pong lason, hindi normal na kemikal. Kung nakakain nyo yan. Hindi na niya tinapos ang pangungusap, sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. May nabitawang baso, may napaatras, may napakapit sa dibdib. Ang manager na mutla, si Lyra, halos mapaupo sang sobrang pagod at ginhawa. Ang kamay ni Don Marcelo, bahagyang nanginig. Dahan-dahan niyang nilapitan, ang batang kanina lang ay itinuturing na istorbo. Ngayon, siya na ang dahilan kung bakit buhay pa siya. Lyra, mahinang masabi ni Don Marcelo, ikaw ang nagligtas sa akin. At sa unang pagkakataon sa buong magdamag, hindi gutom ang dahilan ng panginginig ni Lyra, kundi bigat ng lahat ng nangyari. Hindi niya maalam na ang isang sigaw niya mula sa kalsada ang magiging simula ng pagbabago, hindi lang ng buhay niya, kundi ng isang pamilyang matagal nang binubulok ng lihim at nakaraan. Ngang gabing iyon, matapos mapatunayan nga may lason nga ang pagkain, mabilis nga ipinasara ni Don Marcelo ang buong kasang Aurelia. Parang eksena sa pelikula, ngagdatingan ng security, pinasok ang kitchen, tinanong lahat ng staff at kinuha ang CCTV. Ang chef na nakita ni Lyra kanina ay biglang nagtatatakbo
pero nahuli nga 2 guard bago pa tuluyang makatakas sa eskinita. Samantala, kimon amaitan, tilira nga kaupo lang sa gilid nga pinto, yakap ang sako niyang luma na para bang iyon lang ang proteksyon niya laban sa malaking mundo na biglang bumuksan sa harap niya. Nilapitan siya ni Don Marcelo dala ang isang mangkok na mainit na arroz kaldo. "Kumain ka muna," mahinang sabi nito. Hindi agad gumalaw si Lira. Tumingin lang siya sa mainit na usok nga umaangat mula sa mangkok, parang nag-aalangan. "Sir, para po ba talaga sa akin ato?" Bulong niya, takot nga baka joke lang o kukunin din sa huli. Tumango si Don Marcelo. "Kung hindi dahil sa'yo," huminga siya ng malalim, "baka patay na ako ngayon." Dahan-dahang kinuha ni Lira ang kutsara. Sa unang nga subo pa lang, nga pahigop siya ng malalim, mainit, malasa, parang yakap, parang hindi pagkain ng kalsada, parang hindi tira-tira, nga paluha siya ngang hindi namamalayan. "Masarap po," bulong niya. "Thank you po." Tahimik lang si Don Marcelo na nakatingin sa bata, parang hindi maipaliwanag ang kilabot na biglang bumabalot sa dibdib niya. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Sa mata, sa pagkibit balikat, sa paraan ng paghawak ng kutsara. Hindi niya malaman. Pero parang nakita na niya ang mga matang iyon isang beses sa buhay niya. Kinabukasan, maagang nagising si Lira. Nasa loob siya ng opisina ni Don Marcelo. May maliit na sofa, may kumot, may unan. Hindi niya maalala ang huling pagkakataong nakatulog siya sa malambot na unan at hindi sa karton. Pag-angat ng ulo niya, narinig niya ang sekretarya ni Don Marcelo sa labas. "Sir, bakit may bata dito?" Iritang tanong nito. "Hindi ba delikado?" "Palaboy yan, baka may dalang sakit. Baka kung ano." "Hindi delikado ang bata nga nagligtas ng buhay ko, babad." Putol ni Don Marcelo sa malamig pero mariing boses. "At hindi ko uulitin to, huwag mo siyang tratuhin na parang basura." Natahimik ang sekretarya, tumalikod na lang at ibinagsak ang papel sa mesa. Tahimik lang si Lira, nakasilip mula sa pinto, parang nanonood ng eksenang hindi niya dapat makita. Maya-maya, tinawag siya ni Don Marcelo. "Lira," sabi nito habang nagtatanggal ng salamin, "halika rito." Dahan-dahan siyang lumapit, parang nga naglalakad sa sahig na may pako. "Gusto mo bang tumulong dito sa opisina habang wala pa tayong malinaw na ayos sa sitwasyon mo?" Tanong ng lalaki. "Pwede kang mag-abot ng tubig, maglinis ng mesa. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo." Tumango si Lira. "Sir, hindi ko po gustong maging pabigat. Kahit po anong maliit na bagay na kaya ko pong gagawin ko po." Napahinto si Don Marcelo. May nakita siyang lungkot sa mata ng bata, malalim, hindi pang 9 na taon, kundi pang isang taong masyadong maagang sumuko. "Lira?" Marahan niyang tanong. "Wala ka na bang pamilya?" Umiling si Lira. "Wala na po. Wala po akong tatay. Si nanay, namatay po noong 1 taon. Sakit po. Wala pong pera pang ospital." Napati ko mang kamao ni Don Marcelo. Hindi niya alam bakit, pero parang may sumakit sa dibdib niya sa sinabi ng bata. "May kamag-anak ka ba?" Tanong niya ulit. "Wala po yata. Sabi po ng nanay, dati daw meron pero wala na po nga bumalik." "May sinabi ba ang nanay mo tungkol sa mga taong nakaalitan niya?" "Hindi ko po alam." Napabuntong hininga si Don Marcelo. Kahit anong nga tanong niya, parang tumitindi ang tanong sa isip niya. Sino ba talaga ang batang ito? At bakit parang hindi lang ito basta aksidente? Ilang araw ang lumipas at tila naging normal ng bahagi ng opisina si Lira. Nagdadala siyang nga tubig kay Don Marcelo, nga gaabot ng dokumento sa sekretarya, nga medyo ngumunguso pa rin, pero hindi na ilang nga magboses kapag dumadaan ang bata.
At minsan ay sumusunod kay Don Marcelo sa restaurant habang inaayos ang kaso ng food poisoning attempt. Pero isang araw, dumating ang isang nga babaeng elegante, nga ka-pearl necklace, nga ka-white blazer at pencil skirt. Malamig ang tingin, mabango ang pabango, at bawat hakbang ay parang authority. Siya si Regina Alvarado, ang asawa ni Don Marcelo. Marcelo, malamig niyang bati. Ano itong narinig ko mula sa sekretarya? May palaboy kang inuwi sa opisina? Napaatras si Lyra nang makita ang kababaeng para bang mas malupit pa sa guard na nanghuli sa kanya. Regina, kalma ka muna, sabi ni Don Marcelo. Si Lyra ang nagligtas sa buhay ko. Tiningnan siya ni Regina mula ulo hanggang paa. Ito ang sinasabi mo nga nagligtas sa'yo? Si Lyra, nakayuko agad. Ma'am, alis na lang po ako kung hindi ka aalis. Putol ni Don Marcelo. Hindi habang may utang ako sa'yo. Lumapit si Regina, mabagal, parang inuuri ang bata. Marcelo, hindi mo alam kung anong pinanggalingan ng batang iyan. Baka ginagamit lang yan ng kalaban para makalapit sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang intensyon. Regina, hindi lahat ng tao masama at hindi rin lahat mabuti, Marcelo. Tumingin si Regina kay Lyra, malamig pero may bahagyang panginginig. Hindi ka namin kilala, hindi kita kilala mo at hindi ko alam kung ma'am-in at mahina nga sabi ni Lyra, nanginginig, hindi ko po kayo gaguluhin. Aalis po ako kung ayaw niyo po. Napapikit si Don Marcelo at itinagilid ang ulo, halatang inis. Regina, dito muna siya. At kung ayaw mo, pag-usapan natin sa bahay. Hindi dito. Nilingon siya ni Regina, halatang nasaktan, pero tumalikod na lang nang hindi kumibo. Sa labas ng opisina, nakaupo si Lyra sa hallway, yakap ang lumang sako, at pinapanood ang mga taong dumadaan nga parang wala siyang katauhan. Siguro, bulong niya sa sarili, hindi talaga ako bagay dito. Hindi niya alam na mula sa loob ng office nga kasilip pala si Don Marcelo, mabigat ang tingin sa batang tila pinaparusahan ng buhay. Kinagabihan, ngagmaneho sila pauwi sa mansyon. Isang malawak na lupain nga may fountain sa gitna, may ilaw sa bawat pathway, at may pintuang mas malaki pa sa bus na nakikita ni Lyra sa kalsada. Sir, dito po kayo nakatira? Tanong niya habang nakadikit ang mukha sa bintana. Mansyon po ba o dato? Bahay lang, sagot ni Don Marcelo. Masyado lang malaki. Para kay Lyra parang palasyo iyon. Para kay Regina nga nasa loob na at nakatayo sa hagdanan, isa iyong malamig na bahay na puno mo ng alaala kung saan may isang sugat nga matagal nang hindi gumagaling. Pagpasok nila, biglang tumunog ang boses ni Regina. Marcelo, tawag nito, hindi ko kayang tumira sa bahay na may estrangherong bata. Humarang si Don Marcelo. Regina, hindi ko kaya. Sigaw niya habang nanginginig ang boses. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko tuwing may batang nandito. Hindi mo alam kung gaano kasakit na wala tayong anak tapos bigla ka na lang magdadala ng ngang ganito. Nga pahinto si Lyra. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa puso niya. Ma'am, pasensya na po. Regina, mahina o nga sabi ni Don Marcelo. Hindi ko siya turing anak. Pinatuloy ko siya dito dahil kailangan niya ng tulong. Ngunit sa loob ng puso ni Regina, hindi tulong ang nararamdaman niya. Takot ang umiikot. Takot na bumalik ang sakit ng nakaraan. Takot na magmahal ng isang batang baka mawala rin. Kinagabihan, hindi makatulog si Lyra sa bagong kwarto niya. Malinis ang kama, malamig ang hangin, walang ingay ng jeep at motor. Pero sa halip na masaya, mas lalong sumakit ang dibdib niya. Siguro hindi talaga ako bagay dito. Bulong niya habang yakap ang lumang sako.
Sa kabilang kwarto narinig niya ang boses ni Regina. Marcelo, bakit mo ginagawa to? Hindi mo ba naalala kung paano tayo nasaktan noon? Hindi ba sapat iyon? Regina, hindi ko naman hiniling na mawala tayo ng anak, sagot ni Don Marcelo, mas mababa ang boses. Pero baka ito na ang pagkakataon para magbukas ulit ang puso natin. Hindi na nakaimik si Regina, pero sa pagitan ng sakit at galit, may isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit parang may pamilyar sa batang yon? Bakit parang may hawig? Bakit parang may iniwang marka sa puso niya nga matagal na niya nga nilibing? At hindi niya alam na ang batang kanina tinataboy niya ay konektado pala sa sugat nga matagal niyang iniyakan sa dilim. Kinabukasan, nagpa siya si Don Marcelo na kausapin si Lyra tungkol sa pinanggalingan nito. Hindi sapat sa kanya ang utang na loob. Gusto niya nga malaman kung paano nagsimula ang buhay ng batang halos kinain na ng Maynila. Lyra, sabi niya habang nag-aalmusal silang dalawa lamang sa malaking hapag. Pwede mo ba akong dalhin sa lugar kung saan ka nakatira noon? Gusto kong makita. Napayuko si Lyra, parang nahihiya. Sir, pangit po yun. Marumi po. Baka madumihan pa sapatos niyo. Hindi ko kailangan ng malinis na lugar, sagot ng lalaki. Kailangan ko ng totoo. Kaya't sumama si Lyra, bitbit ang lumang sako, nakasabit ang isang maliit na plastic rosary ng nanay niya sa leeg. Habang naglalakad sila sa eskinita papunta sa dating barong-barong, parang bumalik ang Maynila sa tunay nitong anyo. Amoy kanal, basang karton, tambak ng basura, batang nagkakalkal ang bote, at matatandang nakaupo sa gilid na para bang hinihintay na lang ang susunod na araw. Dito po kami dati ang papo po. Mahinang nga sabi ni Lyra habang huminto sa harap ng isang wasak na maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at trapal. Sa sahig, may mga lumang tsinelas. Sa dingding, may iilang larawan na nakakapit pa kahit basag na ang frame. Isa sa mga larawang iyon agad na kumapit sa mata ni Don Marcelo. Nakahinto siya, parang may humilas ang dibdib niya. Lyra, halos pabulong ang boses niya. Sino itong babae sa larawan? Kinuha ni Lyra ang frame, pinunasan ng manggas. Ipinakita niya kay Don Marcelo. Si nanay po. At doon pumutok ang dibdib ni Don Marcelo tulad ng kulog na biglang bumagsak sa kalangitan. Ang babae sa larawan, malamig na kilabot ang dumaloy sa katawan niya dahil hindi siya estranghero. Nakilala niya ito matagal na. Mas matagal pa kaysa sa pagkakakilala niya sa asawa niyang si Regina. Ano nga pangalan ng nanay mo? Tanong ni Don Marcelo na halos hindi na makahinga. Si Rowena po, sagot ni Lyra. Rowena Santos. Parang bumalik ang nakaraan ni Don Marcelo nang may lakas na hindi niya makontrol. Rowena, ang babaeng minahal niya noon bago niya makilala si Regina. Ang babaeng halos naging asawa niya kung hindi lang sila nagkahiwalay dahil sa isang trahedya at maling akala. Ang babaeng ipinangako niya nga babalikan pero hindi na niya nagawa. Ang babaeng biglang nawala sa buhay niya. Rowena, bulong ni Don Marcelo, halos nanginginig ang kamay. Lyra, kailang namatay ang nanay mo? Last year po, sabi po ng doktor, mahina na daw po katawan niya. Wala po kaming pera. Napapikit si Don Marcelo, parang pinipigilan ang sarili na sumabog sa pagsisisi. Lyra, ang tatay mo ba? Nakilala mo? Umiling ang bata. Hindi po. Sabi ni nanay, wala na daw po. Hindi ko po alam kung ano itsura niya. Napalunok si Don Marcelo. Pinisil niya ang gilid ng mesa ng lumang bahay nga para bang kailangan niya ng hawak para hindi matumba. Dahil sa isang iglap, alam niyang posible, napakaposible, nga ang batang
iniligtas niya ang baka anak niya. Hindi lang nga basta bata, hindi lang nga basta palaboy, kung nga daw hindi dugo niya. Lira, halos hindi niya masabi. Ilang taon ka na? Ngayon po. Halos mabitawan ni Don Marcelo ang larawan, 9 na taon, 9, eksaktong taon ng huling gabi nga nakita niya si Rowena. Eksaktong taon mula nang magkahiwalay sila at hindi na nagkita. Eksaktong taon mula nang magbago ang buhay niya at sinimulan niya ang business empire niya. Hindi kaya totoong siya ang iniwanan ng anak at ang anak na iyon nakatira sa kalsada? Nang mamatay ang nanay na minahal niya, napaupo si Don Marcelo sa lumang upuan. Tinakpan niya ang mukha. Hindi niya alam kung duda ba iyon o natuklasan na dapat niyang harapin. Sa gitna ng katahimikan, huminga siya ng malalim. Lira, sabi niya, may kailangan akong kausapin sa bahay. Umuwi sila ng mansyon na tahimik. Si Lira, nakadikit lang sa salamin ng sasakyan nga parang turista sa sariling bansa. Si Don Marcelo, nakatingin sa kawalan, dala-dala ang bigat ng nakaraan nga akala niyang nalibing na. Pagdating nga nila, nakaupo si Regina sa veranda. Mukhang galing sa iyak, pero puno nga galit ang mukha. Marcelo, sabi niya agad, kailangan nating mag-usap. Regina, putol ni Don Marcelo. May mas mahalaga tayong dapat pag-usapan? Ano pa bang nga mas mahalaga kaysa sa isang batang dinala mo dito nang hindi man lang ako tinanong? Tungkol to kay Rowena. Ngapako ang tingin ni Regina, para siyang nakakita ng multo. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Sabi nito, nanginginig ang boses. Wala na siya sa buhay natin. Pero siya ang buhay ng batang yun. Parang naputol ang hangin sa paligid. Anong sinabi mo? Ngarinig mo ako. Lumapit si Don Marcelo kay Regina. Si Lira, anak ni Rowena? Nakita niya nga namutla ang asawa niya, nga pahawak ito sa dibdib nga parang tinamaan ng kidlat. Hindi, bulong ni Regina. Hindi maaari, Marcelo. Hindi pwede. Regina, sabi ni Don Marcelo, kailangan nating tanggapin ang posibilidad. Dahil kung totoo na anak ko si Lira, hindi. Sigaw ni Regina. Hindi ko kaya. Marcelo, ayokong maalala kung paano mo ako pinili dahil ayaw mo kay Rowena. Ayaw kong bumalik sang nakaraan. Hindi ko kaya na bata pa lang siya. May hawak ka na palang iniwan na anak sa iba. Regina? Paano ako? Paano ako, Marcelo? Ako ang pinili mo. Ako ang asawa mo. Ako ang kasama mo habang binubuo mo ang negosyo mo. Ako ang nagdusa kasama mo nang mawalan tayo ng anak. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na may anak ka pala. At siya pa ang batang kinamumuhian ko mula noong dumating siya rito? Regina! Marahang sabi ni Don Marcelo. Hindi niya kasalanan at hindi ko alam. Wala akong alam. Tumalikod si Regina, nanginginig ang kamay, hinahabol ang hininga. Hindi ko kaya. Pero bago pa siya makalayo, may mahina silang narinig. Ma'am, boses ng bata. Paglingon nila, ngaroon si Lira. Hawak ang rosary ni Rowena, nakalugay ang buhok at may luha sa mata. Ma'am, kung kasalanan ko po, aalis na lang po ako. Parang binuhusan si Regina ng malamig na tubig. Lira, pero hindi niya alam ang sasabihin. Hindi ko po gustong guluhin kayo, bulong nga bata. Gusto ko lang po sana hindi nagalit si nanay sa inyo. Sabi po niya, may isang babaeng mabait na tumulong sa kanya noon, kayo daw po yon. Parang tinamaan si Regina sa puso ng isang bagay nga matagal niyang nilabanan, alaala ni Rowena, alaala ng kaibigang itinuring niya nga kapatid, pero nasira dahil sa isang maling akala at mapait nga tampo. Hindi niya masabi, pero sa loob-loob niya, ang galit na nararamdaman niya kay Lira ay hindi dahil sa bata.
kundi dahil sa kasalanang akala niya'y dala ni Rowena. Hindi niya masabi pero ang lungkot na nararamdaman niya tuwing nakikita si Lyra ay hindi dahil hindi niya kaya ang presensya nito, kundi dahil mukha nitong kahawig nga babaeng minahal niyang parang pamilya. Hindi niya masabi pero ang tunay na sakit ay ito, natatakot siyang amahalin ang bata. Dahil kapag minahal niya, baka masaktan na naman siya kapag nawala. Kaya't sa halip na yumuko o lumapit, umiwas siya ng tingin. Regina, sabi ni Don Marcelo, may dapat kang malaman. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang larawan ni Rowena nga nakuha nila sa barong-barong. Inabot niya iyon kay Regina. Pumikit si Regina bago ito tignan, pero nang dumilat siya at makita ang mukha ng dating kaibigan, parang biglang nawala ang kulay ng mundo. "Rowena!" bulong niya. "Anong ginawa mo?" tanong ni Don Marcelo. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon nga nagkita pa kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin nga nag-away kayo? Nga nagkahiwalay kayo?" Niyakap ni Regina ang larawan sabay bagsak nga luha. "Dahil masakit, Marcelo. Dahil isip ko noon, pinili mo siya kaysa sa akin. Dahil akala ko ako ang sobra." Tumayo si Don Marcelo, huminga ng malalim at tiningnan ang dalawang pinakamahalagang nga babae sa harap niya. Isang asawa na puno ng sugat at isang batang posibleng dugo niya. "Regina," sabi niya, "hindi natin matatapos sa to kung hindi natin haharapin ang nakaraan." Dahan-dahang lumapit si Regina kay Lyra. Hindi sigurado, nanginginig. "Lyra," sabi niya, halos paos, "pwede ba kitang makausap?" Tumango si Lyra kahit nanginginig ang baba. Hindi niya alam pero naramdaman niyang may mababago sa gabing iyon. At ang pagbabagong iyon, hindi lang basta simula. Ito ang pagbubukas ng sugat na ayaw nilang tingnan pero kailangan nilang gamutin. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may isang katotohanang naghihintay na lumabas. At iyon ang magtatapos sa pagdurusa ni Don Marcelo at Regina. At magsisimula ng bagong buhay para kay Lyra. Sa silid na tahimik, maliban sa humihingang hangin mula sa aircon, nakatayo si Lyra sa harap ni Regina. Si Regina, nakahawak sa larawan ni Rowena, nanginginig ang mga kamay para bang ngayon lang niya hinaharap ang multong matagal niyang tinatakbuhan. "Lyra," mahinang sabi niya, halos hindi marinig. "Si Rowena, ang nanay mo, matagal ko siyang naging kaibigan. Mas matagal pa kaysa sa pagsasama namin ng asawa ko." Napatingin si Lyra. Hindi niya alam ay may lungkot sa mga mata ni Regina, lungkot na hindi niya nabasa noong una dahil puro galit ang nakikita niya noon. Noong nabata pa kami ni Rowena, pagpapatuloy ni Regina, magkasama kami sa hirap, sa pangarap, sa lahat. Halos magkapatid na kami, pero isang araw, may nangyari. Napalunok si Regina. Kita kay Don Marcelo ang tensyon. "Rowena?" Tinig ni Regina ay parang napupunit. Akala ko ipinagpalit niya ako. Akala ko siya ang dahilan ng lahat ng sakit ko, kaya tinulak ko siya palayo. Pinili kong magalit kaysa magtanong. Tumingin siya kay Lyra, diretsyong tingin, walang takot. At iyon na ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pumatak ang luha ni Regina, isang patak, sumunod ang isa, at ang boses niya nga tigil sa gitna ng kaba. "Lyra, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa kong mali sa nanay mo, sa lahat ng hindi ko naitama, at sa pagtrato ko sa iyo noong una. Hindi mo deserve lahat ng sakit nga ibinabato ko sa iyo." Si Lyra, nga ilang araw nang takot, ilang taon nang sanay sang pag-iwas ng tao, ilang buwan pang naglakad sa Maynila para mabuhay, ngayon lang niya naramdaman nga may umiiyak dahil sa kanya. Mahina niyang kasagot
nanginginig ang labi. Hindi naman po ako galit, nga tahimik si Regina. Sabi po ni nanay, kahit daw po galit kayo sa kanya, gusto niya pa rin kayo nga maging masaya. At doon na tuluyang bumigay si Regina. Niyakap niya ang bata, higpit, buo, walang alinlangan. Yakap ng tao nga matagal nang natatalo sa takot. Yakap ng babaeng nakahanap ulit ng anak kahit hindi niya ito isinilang. Sa pintuan, nakatayo nga parang estatwa si Don Marcelo, pero sa loob-loob niya may bagyo nga pinipilit kumawala. Dahil oras nga para sabihin ang totoong kinakatakutan niya. Kinagabihan, habang nakahiga na si Lyra sa bagong kama niya, yung malambot, may kumot na mabango, may ilaw na hindi kumikislap tulad ng poste sa kalsada, pumasok si Don Marcelo sa sala kung saan naghihintay si Regina. Tahimik silang dalawa, parang may napipinto. "Regina?" Nagsimula ang lalaki, mabigat ang boses, kailangan mo nga malaman. Tungkol saan? Hindi na naglibot ng tingin si Marcelo. Diretso, seryoso. Sa posibilidad nga si Lyra ay anak ko. Tumigil ang mundo para kay Regina. "Marcelo," bulong niya, nanginginig ang tuhod. "Hindi ka nagbibiro." "Hindi." "At nakita mo si Rowena? Bago kayo naghiwalay?" "Oo." Napapikit si Regina, parang may binangga ang dibdib niya. "At hindi mo sinabi sa akin? Dahil akala ko..." Tapos na iyon, akala ko hindi na kami magkikita ulit. Akala ko wala nang iniwan si Rowena. Humawak si Marcelo sa ulo, parang biglang bumagsak sa kanya ang 5 taon ng pagod. "Regina, kung totoo na anak ko si Lyra, pinabayaan ko siyang mabuhay sa kalsada. Pinabayaan ko silang maghirap. Pinabayaan ko silang mamatay ng gutom ang mag-ina. Regina, hindi ko alam paano haharapin to." Paglingon niya, umiiyak na si Regina. Hindi dahil sa galit, kundi sa awa. Awa sa batang ilang araw na niya nga nilalabanan. "Marcelo," mahinang sabi niya, "kung totoo man na anak mo siya, kahit hindi ko anak, hindi ko hahayaan mawala ulit siya." At sa unang pagkakataon, nakita ni Marcelo sa asawa niya ang tapang na minsang nagligtas sa kanya noon. Hindi tapang ng ganda, hindi tapang ng pera, kundi tapang na magmahal kahit masakit. Kinaumagahan, dinala nila si Lyra sa ospital para sa DNA test. Tahimik ang opisina ng doktor. Si Lyra nakaupo sa maliit na upuan, nanginginig at hawak ang rosary. "Sir, ma'am, masakit po ba ito?" tanong niya. "Hindi," sagot ni Regina bilang siya mismo ang umupo sa tabi nga bata. "Andito kami." Ilang oras silang nga naghintay, ilang oras nga parang taon, hanggang sa bumukas ang pinto, hawak ng doktor ang envelope. Inabot ito kay Don Marcelo, pero si Regina ang sumalo, parang alam niya nga masisira ang asawa niya kapag hindi niya ito inunahan. "Positive po," sabi nga doktor. "Sir, ma'am, si Lyra po ay anak ni Sir." Hindi gumalaw si Don Marcelo. Hindi kumurap, hindi huminga, hanggang sa unang luha niya tumulo. Hindi tahimik, hindi marahan, kundi bigla, diretsong bumagsak, parang luha ng lalaking magiting, ngunit matagal nang wasak sa loob. Lumuhod siya sa harap ni Lyra. Hinawakan ang kamay ng bata. "Lyra," basag ang boses niya, "anak kita." Napatitig si Lyra, parang hindi makapaniwala. "Sir Tongtong, totoo po." "Oo. Anak ko kita, dugo kita, pamilya kita, at hindi na kita pababayaan." Niyakap niya ang anak niya, mahigpit, mahaba. Parang yakap nga dapat niyang ibinigay 9 taon ng nakaraan. Si Regina, nakatayo sa tabi, tahimik na umiiyak, pero may kaunting ngiti. Hindi dahil natatalo siya, kundi dahil may pamilyang nabubuo, kahit hindi ginusto ng tadhana sa simula. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagbago ang bahay. Si Lyra ay nag-aral sa Kamanday, si Lihag aral sa magandang paaralan,
natutong magsulat gamit ang maayos nga lapis, natutong magbasa sa sariling mesa, natutong ngumiti ng hindi natatakot. Sa mansyon, may tawanan tuwing umaga, may pagkain sa hapag na hindi tira-tira. At sa unang pagkakataon, tinawag ni Lyra si Regina ng Mama Regina, napatigil si Regina. Hindi niya iyon inasahan, pero nang marinig niya, nang maramdaman niya, humarap siya sa bata, hinawakan ang pisngi nito at bumulong, "Mula ngayon, ako ang mama mo," ngunit hindi doon natapos ang kwento. Minsan kung saan unang nag-ugat ang sakit, doon din sisibol ang pag-asa. Kaya't dinala nila si Lyra sa puntod ni Rowena. Nakaayos ang bulaklak, tahimik ang hangin. Lumuhod si Lyra at bumulong, "Nanay, hindi na po ako mag-isa." Tumabi si Regina at pinahid ang luha niya. "Rowena, patawad at salamat sa anak mo." Si Marcelo, nakatayo sa likod nilang dalawa, ramdam ang malamig na hangin nga parang tinig mula sa nakaraan. "Marcelo," bulong niya sa hangin, "salamat at tinupad mo rin ang pangako mo." Sa huli, nagtatag sila ng foundation nga ipinangalan kay Rowena, ang Rowena Hope Center, para tulungan ang mga batang gaya ni Lyra. At sa unang feeding program, sa mismong istasyon kung saan minsang natulog si Lyra, tumayo siya sa harap ng mga bata at sumigaw. Kahit po mahirap ang buhay, may pag-asa pa rin kasi minsan, isang tao lang ang kailangan para magbago ang mundo mo. Tumunog ang palakpakan at sa gitna ng liwanag, nakatingala si Lyra sa langit, hawak ang rosary ni nanay habang bulong niya. "Salamat po, Nay. Natupad ko rin ang pangarap mo." At doon nagtapos ang sigaw ng isang batang palaboy na minsang tumigil sa mundo. Hindi lang dahil sang panganib, kundi dahil sang kabutihan nga nagligtas hindi lang ng isang buhay, kundi isang pamilya.